Hello guys! Welcome back sa LXHub channel. Ito na ang part 2 ng ating mini Sumubot tutorial. Kung napanood mo ang part 1, na-assemble na natin ang chassis at ang mga parts. Ngayon naman, wiring at coding tayo. Tuturuan ko kayo step by step para walang malito at maiwasan ang short circuits. So let's get started! Ngayon naman, proceed tayo sa pag-wire ng mga components para sa ating mini Sumubot board. Unahin na natin dyan right ultrasonic sensor. I-connect ang BCC sa BCC, echo pin sa R echo pin, trig pin sa R trig pin, at ground sa ground. Para naman sa center ultrasonic sensor, BCC to BCC, echo pin to C echo pin, trig pin to C trig pin, and ground to ground. Para naman sa left ultrasonic sensor, BCC to BCC, echo pin to L echo pin, trig pin to L trig pin, and ground to ground. Reminder lang, sobrang importante na tama ang wiring. Kapag mali, hindi gagana ang distance reading. Next, wiring naman tayo ng line sensors. Unahin na natin dyan ng left IR line sensor. Ang out pin nito ay i-connect natin sa IR left out pin ng board. Ang BCC ay sa BCC and ground to ground. Para naman sa right IR line sensor, ang out pin nito ay i-connect natin sa IR right out pin ng board. Ang BCC ay sa BCC and ground to ground. Ngayon naman, motor wirings naman tayo. Para sa ating right motor, ang red wire nito ay i-connect natin sa R positive ng board. Ang black wire ay i-connect natin sa R negative ng board. At para sa ating left motor, ang red wire nito ay i-connect natin sa L positive ng board at ang black wire ay sa L negative ng board. Take note lang, kung baliktad ang ikot ay iswap lang ang motor wires. For power, ikakabit naman natin ang battery holder positive wire nito sa battery positive at ang negative ay sa battery negative. Here's an important reminder, double check natin ang polarity para hindi masira ang board. Okay, tapos na tayo sa wiring. Ngayon, pupunta naman tayo sa coding. Don't worry, step by step pa rin tayo. Una sa lahat, i-load muna natin lahat ng libraries. Isipin nyo, para tong tool sa toolbox. Imbes na gumawa tayo ng code from scratch, nandito na at ready to use. Meron tayong wire.h para sa I2C communication. Ito ay para sa OLED display natin. At Adafruit GFX at Adafruit SSD1306 para sa OLED display graphics, para mapag-draw tayo ng text at graphics sa screen. Meron din tayong Bluetooth serial para sa wireless control via Bluetooth. Importante na naka-install ang libraries na ito sa Arduino IDE bago i-upload ang code. Pwede nyo itong i-download sa Library Manager. Ngayon naman, isa-set up natin ang ating OLED. Ang resolution nito ay 128 by 64 pixel. At ang ating OLED reset ay naka-negative 1, ibig sabihin no external reset pin needed. Para naman sa Bluetooth setup, meron tayong Bluetooth serial BT. Kapag naka-on ang robot, makikita mo sa phone device name ang mini Sumubot. Pwede natin kontrolin for debugging or manual driving. Simple lang ang pairing. Buksan ang Bluetooth sa phone, hanapin ang mini Sumubot, tapos connect. Pwede kang gumamit ng Android Bluetooth Controller app by LXHub Electronics para mag-send ng commands. Tingnan naman natin ang pin configuration. Ito ang part na nagsasabi sa ESP32 kung saan nakakabit ang mga sensors at motor natin. Dito makikita natin ang 3 buttons, ang left, right, and mid. Lahat sila ay naka-input pull-up. Ibig sabihin, kapag pinindot, magiging low yung reading. Sunod, yung ultrasonic sensors natin. Meron tayong left, center, at right. Tapos, yung IR line sensor, meron tayong left and right. At syempre, yung motors natin using DRB8833 driver. Importante na tama ang pagkakamatch ng pin numbers dito sa code sa actual wiring natin. Kung mali ang pin number, di gagana ang mga components. Ngayon, tingnan naman natin yung menu system natin. Ang ganda ng code natin dito kasi may complete state machine. Ito yung mga states or mode ng robot natin. Main screen, para sa default screen kapag naka-on. Main menu, yung 7-item menu, mode control, speed calibration, motor test, etc. System mode, dito talaga tumatakbo yung robot, either autonomous or remote control.
IR sensor display para sa live sensor readings. May mga substates pa tayo para sa bout setting. Speed calibration para i-adjust ang control speed at charge speed. Sensor calib para sa attack distance at ring type setting. Strategy setting para pumili ng strategy. Ang concept ng state machine ay para siyang flowchart. Kapag nasa main screen ka, tapos pinindot mo yung button, mapupunta ka sa main menu. Tapos kapag pinili mo ang mode control, mapupunta ka sa mode control state. Ito naman ang mga parameters natin na pwede nating i-adjust sa menu. Meron tayong 4 na main setting. Patrol speed, ito ay normal speed habang naghahanap ng kalaban. Ang range ay 0 to 255, kung saan ang 255 ang maximum. Sa charge speed naman, ito naman yung attack speed. Maximum na agad para mabilis ang atake. Start delay, ito yung 5 seconds delay bago mandar sa match. Sa milliseconds, ito ay 5,000 milliseconds or equal to 5 seconds. Sa attack distance, 20 ito. Ito yung distance kung gaano kalapit dapat ang kalaban bago umatake. Meaning kapag 20 cm or less distance, aatake yung robot. Di mo na kailangan baguhin ang code mismo para i-adjust. Pwede mo itong i-adjust sa menu using 3 buttons. Ngayon naman, tingnan natin paano kontrolin ang motors gamit ang DRB8833 driver. Ang DRB8833 driver needs 2 pins per motor. Isa ay para sa forward direction at ang isa ay para sa backward direction. Kapag positive ang speed, forward ang takbo. Kapag negative, backward naman. Kapag 0 is stop. Ito yung mga basic movements. Drive forward kung pa-forward ang both motors. Drive backward kung pa-backward ang both motors. Turn left kung left motors ay backward at right motor ay forward. Kung turn right, right motor backward at left motor forward. Stop all motors ay stop lahat ng motors. May LED-C PWM setup tayo na 5000 Hz frequency at 8-bit resolution. Ibig sabihin, may 256 levels of speed control. Ranges from 0 to 255. For ultrasonic sensors, may averaging function tayo para mas accurate ang reading. Ito yung process na magsesend siya ng 10 microseconds pulse sa trig pin, maghihintay ang echo pin, at magkukompute ng distance using formula. May averaging tayo na kumukuha tayo ng 2 samples tapos i-average ang result para stable ang reading. Important din yung is attack distance function. Ito yung mag-check kung nasa attack range ba ang kalaban. Kapag nasa 2 cm to 20 cm o kung anumang attack distance na nakaset, ibig sabihin pwede nang atakihin. Ito naman ang secret sauce ng ating mini sumubot. May super fast line detection using interrupts. Instead na i-check natin ang line sensor sa main loop, gumamit tayo ng interrupt. Ibig sabihin, kapag may line detection, agad-agad na magti-trigger yung interrupt at magre-react yung robot natin. May dalawang interrupt function tayo. Ang left line ISR para sa left sensor at right line ISR para naman sa right line sensor. May RAM ATTR pa tayo na nagsasabi na dapat nakastore sa RAM ang interrupt function para sa maximum speed. At may volatile variables para safe gamitin ang interrupt. Importante din yung current ring type setting. Pwede kang pumili kung white dominant ba or black dominant ang ring. Pwede rin natin i-control ang robot via Bluetooth using phone app. Ang device name natin ay Mini Sumobot. Kapag nakakonect ka via Bluetooth, pwede kang mag-send ng commands. F is for forward, B is for backward, L is for turn left, and R is for turn right, at C is for charge. May auto stop features na din tayo. Kapag walang command na natatanggap sa 100 milliseconds, ay automatic na mag-i-stop ang motors para safe at responsive ang control. Ngayon, ito ang pinaka-exciting part, yung strategy system natin. May 3 tayong strategies dito. Ang strategy 1 ay default aggressive strategy. Unang-una, i-check niya ang line detection. Priority ito kasi dapat hindi siya mahulog sa ring. At kapag wala namang line na nade-detect, nagre-read naman ang ating ultrasonic sensor. Kapag may kalaban naman sa center, within attack range, charge agad. Kapag nasa left side ang kalaban, turn left muna para mag-align bago charge. Kapag nasa right side naman, turn right muna. At kapag walang kalaban, magpapatrol lamang ito. Pero ito yung best part. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong strategy. Using strategy 2 and strategy 3 placeholder section.
Pwede kayong kumuha ng circular search pattern, aggressive corner attacks, defensive positioning, bait and attack strategies, edge following, o kung anumang strategy ang maisip nyo. Sa setup function, ini-initialize natin lahat. Ito yung sequence. Start serial communication at 115-200 baud rate. Initialize Bluetooth with the name of Mini Sumobot. Set up bottom pins as input pull-up. Set up motor PWM channels. Initialize sensor pins. Attach interrupts for line sensors. Initialize OLED display. At draw main screen. Dapat lahat ng initialization nandito sa setup function. Isang beses lang ito tatakbo kapag naka-on ang robot. Finally, yung loop function natin, ito yung tuloy-tuloy na tumatakbo. Every 50 milliseconds, ginagawa natin ng check buttons para sa menu navigation, pass line check, additional line detection, check Bluetooth connection, update sensor display kung nasa IR sensor display state, at run system mode kapag nasa system mode at running. Nasa 20 Hz ang frequency natin, mas enough para responsive. Hindi masyadong mabilis na ma-overload ang ating ESP32. At ayon, tapos na natin ang wiring at coding overview ng ating Mini Sumobot. Sa next part, itetest naman natin ang ating robot sa actual Sumo Arena at i-adjust natin ang attack behavior. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na to, don't forget to like, subscribe at share para mas marami pa tayong maabot na makers at builders. See you sa part 3!